And usually, October is a preparation for November 1. Tama? All Saints Day. October 31, they call it All Hallows Eve. Parang in preparation to November 1, which is All Saints Day. And then November 2 is All Souls Day. Kaya pag October, medyo yung mga, alam mo na, yung folklore no, dito sa Pilipinas, medyo ang mga Pilipino aware sila dun sa mga some about the spiritual, about spirits, no. So before I start, bago ko po i-present sa inyo itong series na to, let me first ask you this question. Anong kwentong kutsero o kwentong barbero ang kinatuwaan at kinatakutan mo noon? Meron ba kayong mga ganyan? Mga millennials, narinig pa, mga millennials dito, mga Gen Z, Gen Alpha, narinig na ba ninyo yung term na yan, kwentong barbero at kwentong kutsero? O hindi na kayo familiar? Parang pang ano lang no? Pang anong generation? Okay, boomers. Pero ano nga, kung meron man no, na kwento, ano yung kwentong yun na, kasi sa akin parang usually mga kwentong katatakutan eh. Di ba? Lalong-lalo na dun sa probinsya. Sino dito mga laking province? Laki sa province. Okay, kasi lalo na pag mga 70s, 80s, di ba, sa province, hindi pa masyadong kokonti pa lang nun yung mga may kuryente, yung mga, anong tawag dito, o yung kuryente dun sa kanilang bahay. So usually, pag alas 6 na, alas 7, natatandaan ko ano na yung sa radyo, yun, gabi ng, sino inabot pa yun? Gabi ng lagim. Ayun, di ba? So usually, mga kwentong katatakutan, kwentong tikbalang, di ba, kwentong maligno, kwentong tiyanak, mga ganon. Or kung gusto mong takutin yung mga bata, huwag kang gagala, merong mga kumukuha ng bata, yung mga ganon. Okay? So maraming mga kwento. Kasi nga, ang Pilipinas medyo may pagka-animistic eh. No, marami tayong mga tinatawag ng mga folklores, mga myth, mga alamat. Okay, marami yan. So, merong mga kwento, mga kapatid, na hindi naman harmful. No, hindi sila harmful. Pero when it comes, gusto ko sabihin na when it comes to faith and salvation, dapat hindi basta naniniwala tayo dun sa mga kwentong kutsero o kwentong barbero. Yung mga tinatawag nila na haka. Yung dalawang Hapon na pumatay kay Ninoy, kilala nyo? Si Haka-Haka at saka si Kuro-Kuro. Yan daw yung dalawang Hapon na pumatay kay Ninoy. So when it comes to our faith, mga kapatid, hindi pwedeng basta-basta kwento lang ang ating pagbabasihan. So when it comes to faith and salvation, ang basis natin dapat is the Word of God. Ang salita ng Diyos. Dapat ang pagbabasihan natin ay kung ano yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. So our series for this month is, yung familiar, medyo pinalitan ko lang. Anong naalala nyo kapag trick? Ano usually ang kasama niyan? Trick or treat? Diba? Pero pinalitan natin ng truth. Okay? Trick or truth? Kalokohan o katotohanan? Yung bang pinaniniwalaan mo about the afterlife, ito ay isang haka-haka, isang kuro-kuro, kwentong kutsero, kwentong barbero, o yung pinaniniwalaan mo about your faith and salvation galing mismo dun sa ultimate truth, which is, sino yung ultimate truth?
Kasi maraming mga truth claim, di ba? When it comes to faith and salvation, maraming mga truth claim na tinatawag. Merong mga religion na magsasabi na kami lang ang ligtas. Merong mga nagsasabing sila ay propeta, di ba, na nagsasabi na kami ang or ako yung daan patungo dun sa kaligtasan. So maraming mga truth claim na tinatawag. Pero meron lamang isang absolute truth na dapat tayong pagpuhanan. At walang iba yon, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung claim niya sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So dito po, mga kapatid, pag-uusapan natin, i-expose natin ano ba yung mga lies? Ano ba yung mga truth claim ng mga religion, no, about the afterlife. So yan po yung ating i-expose sa buong month na to. And according po do sa survey 55% lamang ng global population natin ang naniniwala sa heaven at saka sa hell. Okay? Doon sa ating world population, only 55% believe doon sa heaven and hell. Sino yung 55% na yun? Almost half, no, of the world's population. Siyempre, unang-una na naniniwala doon sa heaven and hell, sino? Sino? Tingnan mo yung katabi mo. Okay. That means tayo. Evangelical Christianity. Pero doon sa 55% na yun, only 31%. 31% lang doon yung evangelical Christian. What about the remaining 24%? Sila yung mga Muslim, yung mga Muslims, the Islam. Kasi ang mga Islam, they also believe in heaven and hell. What about the remaining percentage? 45% ng world's population. Ano yung kanilang pinaniniwalaan about the afterlife? Siyempre, meron din silang paniniwala. Di ba, may narinig na kayo? Narinig na ninyo yung about nirvana? Sino yung nakarinig na about nirvana? Okay, meron nga di ba, parang rock group na ang pangalan nila ay Nirvana. Pag sinabi mong Nirvana, parang ito ay isang concept about paradise. Okay? The Hindus at saka yung mga Buddhists. Naniniwala ba kayo about reincarnation? Sino sa inyo naniniwala about heaven and hell and at the same time naniniwala siya na mare-reincarnate siya? Di ba? So magkaiba yon. So, maraming mga major religions, Eastern religions, ang naniniwala dun sa reincarnation. So, may paniniwala sila about the afterlife. Ano ba yung afterlife? Yung buhay pagkatapos ng kamatayan. Naniniwala ba kayo na pag namatay kayo, meron pang isang panibagong buhay kayo na pupuntahan? Okay. So, dapat lang po, ano? So, maraming mga ganong paniniwala. Pero, ang pag-usapan natin, ano ba yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo about the afterlife? Amen? So, yan po yung ating pag-usapan. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at ating pong basahin yung ating scripture sa umagang ito. Luke chapter 16 verse 19 hanggang 31. Let's start reading verse 19. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog
galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidila ng mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil nahirap." Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makatatawid dito. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala. Sumagot si Abraham, nasa kanila. Dapat nilang pakinggan ang mga yon. Sumagot ang mayaman, pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga sinulat ni Moses, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa at mangaral sa kanila. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, aming pag-uusapan. And we pray, Lord, na samahan po ninyo kami ng inyong Santong Espiritu. Open our eyes, open our heart, open our understanding, Lord God. At hayaan po ninyo na ma-discern po namin what your Spirit is saying to us, what your Spirit is leading us, Lord God. At nang sa gayon, ito pong truth na ito ay patuloy po namin may bahagi dun sa iba. Salamat po at inaasahan po namin ang patuloy na pagkilos po ninyo sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Sa inyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. So, what do we believe about the afterlife? Ano yung pinaniniwalaan mo patungkol dun sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Yun ba isang importanteng tanong na dapat nating sagutin? What do you think? Ano pa po kayo? Tingin lang po kayo dito, no? Just focus, no? Focus lang yung ating attention. At medyo tulungan ninyo ako dahil hirap ako dun sa aking boses. So please bear with me and just stay focused, no, dun sa Word of God. So, what do we believe about the afterlife? Yung bang pinaniniwalaan natin about the afterlife is important? Importante ba yun? Yun ba ay nakakatulong dun sa ating how do we live our life today? Kasi kung hindi tayo naniniwala dun sa afterlife, then we will just live yung tinatawag nating riotous living. Di ba? Hindi ka na kasi magiging accountable eh. Alam mo yon, kung iniisip mo na yung wala naman palang buhay pagkatapos ng kamatayan, edi enjoy ko na lang yung buhay ko. Tama? Nagigets nyo? Walang magiging accountability. So kung walang afterlife, walang buhay pagkatapos ng kamatayan, anong ginagawa natin dito? Bakit pa tayo nagpapagod na magsimba? Tama? Magpapagod lang itong ginagawa natin every Sunday na nagpupunta tayo rito kung wala namang palang afterlife.
Kaya nga, what we believe, mga kapatid, about the afterlife determines how we live our life today. Amen? But since we believe, naniniwala tayo na merong afterlife, we prepare for that. Tama? Yun yung future ng ating mga anak, pinaghahandaan natin. Di ba? Sino sa inyo kumuha ng ano yung mga insurance, Larry, na kinukuha dun sa True Life, Sun Life, Educational, St. Peter. Okay, kung ano mga insurance ang kinukuha natin. Di ba? Yun ay paghahanda lamang dito sa buhay na to. Ang pinakahuling insurance na magagamit mo, na kinuha mo ay yung sa St. Peter. Pero after that, ano na? Diba? So, for so many people, it seems that is parang final. Okay? Kaya nga merong iba't ibang paniniwala when it comes to death. Yung iba, naniniwala sila na kapag namatay ka, you cease to exist. Alam mo yon, parang wala kang pinagkaiba sa pusa, sa aso na kapag namatay, wala na. Parang kandila na kapag, alam mo yon, wala na. Di ba? Ang iba naman, ang paniniwala nila na kapag sila ay namatay, mananatili sila dito sa mundo bilang multo. Gusto ba ninyo yun? Na pag namatay kayo, mananatili kayo dito sa mundo at maghahanap kayo ng isang bahay na hindi tinitirhan at gagawin ninyong haunted house. Okay? Ang paniniwala pa nga ng iba, kaya nandito sila sa mundo bilang multo, kasi nga hindi pa raw tapos yung, parang meron pa silang unfinished business na tinatawag. And then yung naniniwala dun sa reincarnation. Babalik ka muli hanggang maayos mo ang iyong buhay. Ang paniniwala kasi ng reincarnation, kung medyo salbahe ka ngayon, di ba? Pag namatay ka, you will experience rebirth. Pwedeng kapag ipinanganak ka, pwedeng ikaw ay kambing, pwedeng ikaw ay baka, kasi nga, depende dun sa bait mo. Yung tinatawag nilang karma will take into effect. Kapag medyo pasaway ka, ang paniniwala dun sa reincarnation, medyo inferior being. Pwede sigurong gagamba ka, okay, pwedeng ipis ka. Ganon. Gusto ba ninyo yun? Ay papanganak ka pero bilang isang ipis o bilang isang gagamba o bilang isang lizard or whatever. But the truth, ano yung sinasabi ni Jesus Christ about death and the afterlife? Ano yung mga myths? Ano yung mga mito? Ano yung mga pinaniniwalaan ng mga tao when it comes to death and the afterlife? 4 po na myth. Sa Tagalog ang myth. Kasi tinignan ko, mito, Pastor Joel. Mito. Okay, myth. Paniniwala. Pero bigyan ko kayo ng 4 na myth na pinaniniwalaan ng mga tao about death and the afterlife. At ano yung truth, equivalent truth na sinasabi ng Panginoon about this myth. Number 1, okay, myth number 1 is, sabay-sabay nating basahin. Okay. Di ba? Wala. Di ba kapag may kausap ka, pag namatay ka, wala na. May nakausap na ba kayong ganon? Kaya nga habang nandito ka sa mundo, ang sabi nila, ang langit at saka ang lupa, ang langit at saka lupa, ang langit at saka ang impyerno, nandito na sa lupa. Kapag masaya ka, nagiinuman kayo ng mga barkada mo, tsumutsongki kayo, di ba? Yun na yung langit. Kaya nga sabi natin, wow, heaven. Ngayon naman, kapag may sakit ka, nahihirapan ka, ang sinasabi mo, yun na yung impyerno. Kaya, sabi nila, kapag namatay ka,
Pero ano sinasabi ng absolute truth? Na binasa natin kanina. Okay? In verse 22 and 23, nakita natin both yung rich at saka si Lazarus, namatay sila. Pero, pareho silang, term na tinawag, very much alive in eternity. Kaya pwede nating sabihin, mga kapatid, ang death, para lang yung nagsisilbing tulay ng temporal patungo sa eternal. It's like, ang death, mga kapatid, look at me, ang death parang nandito ka sa Pilipinas ngayon, nagpunta ka ng airport, sumakay ka ng eroplano, kung saan man papunta yung eroplano, papuntang US. So, nung sumakay ka dun sa plane, di ba, yun yung huling tanaw sa'yo, yun yung huling kita sa'yo ng mga nasa Pilipinas, kamag-anak mo sa Pilipinas. And then, yung plane na yon, pagbaba mo, nandun ka na sa ibang lugar. Nagets nyo? So, ganun ang death. Para siyang plane na mula dun sa earthly life mo, dinadala ka dun sa eternity or eternal realm. Whether heaven or hell. Gets? Ang sabi diyan, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Paradise. Parang, alam mo yon, pinikit niya yung mata niya rito sa lupa, pero paggising niya, nandun na siya dun sa paradise. Gets? Amen? Pero ano yung nakikita natin? So, siya, yung pulubi, dinala daw ng mga anghel dun sa paradise. Pero dito sa lupa, ano yung nakikita natin? Ano yung nakikita mo dun sa pulubi? Ha? Yung kanyang katawang lupa. Pero yung kanyang soul, yung kanyang spirit, nandun na dun sa paradise. Nagigets ninyo? Namatay din ang mayaman at inilibing. Okay, maaaring yung kanyang burol, alam mo yan, merong banda, yung mga banda 8, banda 16, at kung ano mga banda, di ba may kainan. Pero, ang sabi diyan, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Both died, but both were very much alive in eternity. So ano yung truth? Sabay-sabay natin basahin. Okay. The body dies, but the soul continues. Nagpapatuloy siya. Katawang lupa lamang ang namamatay. Kaya sinasabi ng pare, sinasabi ng ministro, bago ibaba 6 feet below the ground, no, yung katawang lupa, anong sabi niya? Ashes to ashes, alabok sa alabok, babalik sa alabok, but the soul goes back to God. Ang kaluluwa ay bumabalik sa may likha o sa Diyos na lumikha sa Kanya. So, truth of the matter, mga kapatid, is death is not the end. Amen? Pero sino sa inyo hindi na mamamatay? Sino sa inyo nananalangin na hindi na siya abutan ng kamatayan at siya ay umabot dun sa rapture o second coming ni Jesus Christ? Meron man nagpe-pray sa inyo ng ganon? Ako lang yata. Pero mukhang naiwan tayo, mga kapatid, na
Anong tawag dito? Nabasa ba ninyo yun na dumating na raw si Jesus ha? Nag-rapture na raw, September. Nabasa ba ninyo yun? Meron ganun. Sino yung nagkiklaim na prophet ba siya dito sa Pilipinas? No, September, sa ibang bansa ba yun? September 23 or 24? Parang ganun eh. Ano na ngayon? October 5. So mga kapatid, naiwan tayo. Malamang kaya na-experience natin itong ganito sa Pilipinas dahil nasa Great Tribulation na tayo. Alam mo yon? Kasi kung nagbabasa ka ng prophecy, after ng rapture, there will be 3.5 years ng Great Tribulation. So malamang, kung naiwan tayo, nasa Great Tribulation na tayo. Okay? Ano sa tingin nyo? Kasi di ba? Dito lang sa Pilipinas, baha. Di ba? Bagyo. Lindol. Buhaya. Siyempre, pag may baha, may buhaya eh. Yung, sabi nga ng isang preacher, pagdating daw sa greed at saka corruption, the sky is the limit. The sky is the limit. Okay? The sky is the limit. Okay? So, myth number 2. Ano yung myth number 2? Ano ibig sabihin niyan? Pwede mo pa raw baguhin ang iyong kapalaran. Meaning, meron pang second chance. Totoo ba? Meron pa bang second chance after death? Verse 24 hanggang 26. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, verse 26, sabay-sabay basahin. Klaro, kapag namatay ka, pupunta ka na doon sa iyong permanent destination. It's either heaven or hell. Malinaw naman eh. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. So, truth is, eternity is sealed at death. Walang purgatorio, walang second chance after death. Malinaw po yun? Kaya nga sinasabi ng Word of God na yung time ng pag-receive kay Christ is today. Now, gets ninyo? Kasi after death, there will be no second chance. Kapag namatay ka, hindi mo pwedeng sabihin na pag nandun ka na, Lord, tatanggapin na kita. Okay na. Wala na. Kasi, yung chance mo for eternal life, it's already expired na. Finished na. Gets natin? Hindi mo na pwedeng baguhin yun.
Kaya nga, we believe, mga kapatid, na dito, habang nandito ka pa sa lupa, pwede mo nang ma-secure ang iyong salvation. Yung tinatawag nating assurance of salvation. Amen? He who has the Son has, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Gets natin? Myth number 3. Sino sa inyo naniniwala pa dyan? Meron ba rito? Na yung patay pwede pang makipag-usap sa mga buhay? Ha? Meron pa ba sa inyo naniniwala dyan? So ano sabi ni Jesus? Sabay-sabay po nating basahin. Okay, stop. Nakita niyo yung request niya. Nakita niyo kung papaanong yung concern niya para dun sa 5 niyang kapatid. So, in other words, gusto niyang i-spare. Diba? I-spare dun sa torment, dun sa judgment. No, dun sa suffering, dun sa lake of fire, yung mga kapatid niya. Kaya ang request niya kay Abraham, papuntahin si Lazarus para bigyan ng babala yung 5 niyang kapatid na buhay pa. In other words, parang siya yung nagpe-pray. Alam mo yon, tayo dito, meron tayong paniniwala dati, yung doctrine of penance. Diba? Na ipinapanalangin natin yung ating mahal sa buhay na namatay para mula sa purgatorio, siya ay makaakyat dun sa langit. Pero ito iba. Siya yung nagre-request kay Abraham, pabalikin yung isang patay para bigyan ng babala yung mga buhay. Pero ano sabi ni Abraham? Verse 29, tuloy po natin. Dapat hindi rin sila maniniwala. So ano yung truth? Hindi raw natin kailangan yung message from the dead. We need to listen to the living Word of God. And that is the reason, mga kapatid, kung bakit ang salita ng Diyos ay dapat ipahayag sa ibang mga tao. Kasi we have been given that mission, not the dead. Tayong mga buhay na nakay Kristo ang inutusan para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Tanong, ano ginagawa mo? Bakit ka pa nag-aantay ng patay para ibigay yung mensahe? Di ba, samantalang, ang sabi diyan, no, ang sabi ni Abraham, propeta o mga lingkod ng Diyos ang dapat na magbahagi ng salita ng Diyos. Klaro? And then, myth number 4, hell is not real, it's just symbolic. So maraming mga taong ganyan. Kasi syempre nga, kapag hindi ka naniniwala dun sa hell, then walang sense of accountability. Wala naman judgment eh. Diba? So I'll just spend my life na bakit pa ako magpapakahirap na mag-fasting, magsimba, diba? Maglingkod sa Diyos. Wala naman palang totoong hell.
So, ano yung sinasabi ano yung sinasabi ng Word of God? Verse 23 and 24, sabay-sabay po nating basahin. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Again, sino yung nagkwento na itong Luke 16, 19 to 31? Sino nagkwento? Sino nagsabi nito? Sino? Sino? Si Pastor Al. Sino? Sino ba nagkwento diyan? In context. Sino? Bira, hindi natin alam. Sino? Okay, ang sumulat ay sino ba? Parang naliligaw yata kayo ah. Sino yung nagsabi niyan? Sino nagkukwento? Jesus. Bira kayo. Alam nga namang ako. Alam nga namang si Lucas. Si Lucas ang nagsulat. Pero yung mga salitang yan, galing kay Jesus. At sino si Jesus? Siya yung ultimate, absolute truth. So the truth of the matter is, kasi kung hindi totoo to, itong sinasabi na hirap ako dito sa apoy, na binabanggit niya, kinukwento niya si Lazarus, para kasi ang ginawa dyan ni Jesus, binuksan niya yung kortina. Alam mo yon, na naghihiwalay dun sa temporal, yung pangkasalukuyan, binuksan niya para magkaroon tayo ng matanaw natin kung ano yung nangyayari dun sa kabilang buhay. Yun ang ginawa ni Jesus dyan sa Luke 16, 19 to 31. He opened the veil para magkaroon tayo ng tinatawag na peak or pagsilip dun sa eternity. Okay? So the truth is, Jesus describes hell as a place of torment, fire, regret, and separation. Isipin na lang ninyo mga kapatid. Bakit kayang tiisin ni Jesus yung pain and suffering ng cross? Bakit na kaya niyang i-bear? Okay? Bakit na kaya niyang, sa Tagalog ang bear? Dalhin. Ano pa? Pasanin. Di ba yung hirap, yung pagdarusa ng krus ng Kalbaryo? Kasi, hindi lang yung krus, di ba? Before that, meron ng yung crown of thorn, yung hagupit sa kanya, di ba, yung mental anguish, yung physical suffering, lahat na, emotional suffering. Bakit na kaya niyang tikisin ang mga bagay niyon? Because of His love for you, for me, na ayaw niya na maranasan mo to. Gets? Kaya nga
may mga magulang dito na nagpapakahirap, di ba? Para sinasabi nila, mapaganda nila yung buhay ng kanilang mga anak para yung hirap na kanilang dinanas, hindi na maranasan ng kanilang mga anak. In the same manner, it's a poor illustration, it's a poor example. Pero in the same manner, same truth, ganun ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. That's why He can bear the shame and suffering of the cross. Para, because of His great love for you and for me, hindi na natin ma-experience to. Because truth of the matter, kung hindi totoo yung hell, nagsayang lang ng laway si Jesus. Nagsayang lang siya ng kanyang buhay dun sa cross. But if He is telling the truth, and He always does, then, anong sabi dyan? Then, we must take it seriously. Question. Seryoso ka ba dun sa relasyon mo kay Kristo? Tanay mo yung katabi mo, seryoso ka ba sa relasyon mo kay Kristo? Siya, seryoso siya sa ginawa niya para sa atin. Okay? Sino sa inyo, papetiks-petiks pa rin dun sa relasyon niya kay Kristo? Minsan, feeling niya, born again ako. Minsan, hindi ako born again. Diba? Minsan, gusto kong magsimba. Minsan, parang ayoko. Minsan, gusto kong mag-serve. Minsan, ayoko. Alam mo yun? So, si Jesus, mga kapatid, seryoso siya dun sa ginawa niya para sa atin. So, let me end. I hope kahit medyo ganito yung boses ko, kahit paano nagpe-penetrate yung truth na pinag-uusapan natin sa umaga nito. Let me end with this parang final words, final statements. When it comes to eternity, huwag mong isugal. Okay? Alam ko marami kayong sinusugalan sa buhay ninyo. Tingnan mo yung asawa mo, sinugalan mo yan eh. Diba? Pero, praise God, hindi ka nagkamali sa Kanya. So, when it comes to eternity, huwag mong susugalan. Kasi, ang sabi diyan, pwedeng matakasan mo yung maraming bagay dito sa mundo, pero isang bagay hindi mo pwedeng takasan, ang kamatayan. Mangyayari at mangyayari yan. Gets? Kasi klaro naman eh. Sabi lang Hebrews 9:27, itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Minsan lang. Hindi pa ulit-ulit. Kaya walang rebirth. Walang reincarnation. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan. At ano mangyayari pagkatapos? Judgment. You will judge, either you will go to heaven or hell. Pero sa mga believers, sabi ng Bible, to be absent with the body is present with the Lord. Kasi ang promise ni Jesus sa John 5:24, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over that life. Remember yan, mga kapatid? Question again, have you ever made that most important decision sa buhay mo? Ano yung pinaka-importanting decision na yon? Ang tanggapin at kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
Amen ba yan? That is the most important decision. Life-changing yun. Life-changing at hanggang eternity yung kanyang magiging bearing. So, choose Jesus today because when you die, you're not gone. You're just getting started. Let's all stand. Ano yung pinaka-importanting, again, ano yung pinaka-importanting desisyon na gagawin natin sa ating buhay? Ano pa ulit? Pinaka-importanting desisyon, ang kilalanin, tanggapin si Jesus. So, kung hindi mo pa ginawa yun, this is your opportunity, chance, in a lifetime. Accepting Jesus as your Lord and Savior. Sunod lang po kayo sa panalangin ito, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Kinikilala po kita kinikilala po kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. tagapagligtas. Salamat po Salamat sa pribilehiyo sa pribilehiyo na mapakinggan na papakinggan ang katotohanan ang katotohanan ng iyong salita. ng iyong salita. Salamat po Salamat po sa regalo sa regalo ng buhay na walang hanggan ng buhay na walang hanggan na inio-offer ninyo na sa akin. sa akin. Tinatanggap ko po ito Tinatanggap ko po at ito. nais ko po na paglingkuran ko kayo Paglingkuran ng ko aking kayo buong buhay. ng aking buong buhay. Mula noon, mula ngayon, Mula ngayon hanggang magpakailanman. hanggang magpakailan. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus. Sa pangalan Amen and amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo ang inyong salita na aming napag-usapan. And I entrust you, Holy Spirit, Lord, to na imarka sa aming mga puso at kaisipan itong mga katotohanan ito. Sa inyo pong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.